Alright. Good afternoon na pala. Medyo late tayo na. Sabi ko kanina, medyo maagagaan ko sana. Kaso nga lang, may nasikaso ako ng konti dito sa bahay. But anyway, good morning, good afternoon, good evening. Saan do para mga kayo ng mundo. Ito may update tayo kay Mima Alicia Mabsat, no? Pero so far, alam ko yung mga ibang kasama natin, nag-update na sila. Pero ito nailabas na ulit sa news, no? Ngayon, nasa Billionaire News naman. Pakinggan muna natin to. Ay, but by the way, ito pa lang pa natin, no? Topic muna tayo, Mabsat. Lang. Ito na, hitman nahagip ng CCTV, malapit na matukoy kung sino ang salarin. CCTV, nakunan, nakupaw. Sino kaya itong mga to? Alamin nga natin. Again, sa mga bago pasok, huwag kalimutang mag-like at subscribe, Mabsat. Okay. Pakinggan muna natin itong Billionaire News Channel, Mabsat. Kalalabas lang kahapon to, actually. Bumuo ng Special Task Force ang PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NP. Nako, may dalawang suspect na. Nakapaw. Kaugnay sa pamamaslang. Grabe, no? May gate nga. May dalawa ng posibleng May guard din naman. Nakapasok talaga dyan sa village na yan. suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaki. Ayun, no? Nahagip, mga kakabsat sa pahat. Pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa Yan, no? Paulit-ulit. paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa rin tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Nako, ay tukoy na talaga. Tukoy na to. Siyempre, hindi pa nila ilalabas. Tukoy na. Kahapon nga, may tumawag sa akin. Alam na kung sino eh. Alam na to kung sino. Pero siyempre, hinihintay nilang no? Para hindi makatakas to, Mabsat. Diyos ko, Lord. Nako po. Sigurado. Konting tiis na lang, Mima. Tapos ito, mga garapatang mga DDS. Nako po, hindi naman patay si Mima eh. Diyos ko, Lord. Buhay daw kasi nga daw, wala daw burol. Ay, Diyos ko, Lord. Nako po, hintay kayo. Kung di ako nagkakamali, may schedule eh. May schedule sila ballpoint, sila takero, ayun. Meron silang schedule kailan sila. Kung di ako nagkakamali, dyan sa Quezon City buburol. O binuburol na. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Malakas yung baril, Mabsat, at yung tumagos sa gate, no? Ang laki ng butas ng gate. Malamang ibang klase. Shoutout sa iyo, Kapsat, Shena Abario, dyan sa ating Facebook page. Sa nanonood sa ating Facebook page, shoutout sa inyo, Kapsat, no? Like and subscribe. At syempre, dyan sa Facebook page, follow po tayo. Maraming salamat. Alright, again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pasukin natin si Podcaster. Pasukin natin saglit. Naka-live siya kanina eh. Ito, hitman na bumaril. Hitman na bumaril kay Mima Alicia, nahagip sa CCTV. DDS, intriga, Roles, galing daw. Ano daw? Roles? Guilty. Bilisan natin to kay Sir Bad para matapos ka agad.
Sir Bad, pasok. Buenos dias, damas y caballeros. Patay na nga ang pro Marcos vlogger na si Mima Alicia. Ricardo Ramirez, shout out Ricardo Ramirez. Very condemnable and unacceptable human behavior ito. The least you can do is to ask for prayers for vlogger Mima Alicia who is known in real life as Alicia Lipata. So, pero yun, ginagamit pa nila ito para intrigahin si Mima Alicia. As we reported to you earlier, meron sila kinakalat na video ngayon na nagkaunsehan daw Nagkaunsehan daw. ng screen grab sa text na nagkaunsehan daw ang mga pro Marcos vloggers. Nawawala daw yung 2 million bayad sa grupo nila, kung saan to 250 sila tatanggapin, 250,000. Doon daw nagkaunsehan. So, pero mukhang fake naman yung screen grab na yun kasi mali-mali yung time. Parang halata, gawa-gawa talaga. Ngayon naman, ito na mismo. Ito nang isa sa mga number 1 tirador ni Duterte at kagrupo ito nila Harry Roque na si Maharlika. Nag-post siya niyan na humanoid ay nabigyan daw si Alicia Lipata ng Rolex watch na nakahalaga ng milyon-milyon, at kwan daw ito, na binigyan daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ng Rolex watch ang mga Marcos vloggers, kasama na ito si Mima Alicia. So sa akin napaka-evil talaga itong ginagawa ng mga DDS. Lumalabas tuloy na kung hindi nagseselos kayo kay Mima Alicia or mga Marcos vloggers, paano kahit tayo kasi neutral vlogger tayo, hindi kinokondena rin natin yan kasi syempre yung mga ganyan practices, dahil syempre saan naman kukunin ng mga corrupt na government official ang mga pambayad sa media at pambayad sa mga vloggers nila. Syempre sa pera ng bayan yan, sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya nagnanakaw sila partly para bayaran yung media, bayaran yung mga lawyers to cover up their crimes, bayaran yung mga accountants to cover up their crime. Kasama na ngayon yung mga vlogger. Matagal naman yan practice na tinatawag namin sa media pa, sa hanay namin. Nung sa Inquirer pa ako, practice na yan ng kami sa Inquirer, stricto sa amin ganyan. Tatanggalin ka talaga sa Inquirer kung nabalitaan na tumanggap ka ng pera sa mga politiko. Ang tawag dyan namin noon, envelopmental journalism, kasi nauso yan sa panahon pa ni President. Kaya hindi ako magtataka kung bihasa rin sila President Marcos sa ganitong laro. Kasi nagpauso ito, tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr. Kasi nung martial law, dalawang klaseng reporter lang meron. Either yung reporter na critical sa gobyerno, kinukulong, pinapatay, tinotorture at nire-rape, or yung mga reporter na tumatanggap sa gobyerno. Noong time ng martial law, bawal yung negative news. Allowed lang yung positive news, yung accomplishment ni Ferdinand Marcos Sr., accomplishment dito, accomplishment doon, at sinabi talaga ni President Marcos, gusto ko lang developmental journalism. Development, i-report nyo lang yung magaganda. Huwag nyo i-report yung katiwalian. Yung lahat ng magaganda nangyari sa gobyerno ko. Pero syempre, kasabay doon sa pag-report ng developmental news ay yung envelope. Kaya naging uso yung envelopmental journalism. Yung mga wala pang vlogger noon, wala pang social media noon. Tumatanggap na yung mga reporter, radio, TV, newspaper. Envelopmental, imbes developmental, naging envelopmental journalism. Grabe rin ang korupsyon sa media. Diyan nga nag-uso yung attack, collect, defend, collect. Lito Flores, shout out. So, yun. Sadly, nung naging uso yung social media, naging uso yung vlogging, yun, na-adapt rin ng mga vlogger. Yung tinatawag natin na envelopmental journalism. Kaya mag-ingat kayo sa mga vlogger na nagte-take side. For example, kung grupo araw-araw binabanatan si Marcos, wala namang banat kay Duterte, bayad yun ni Duterte. Kung may grupo rin ng mga vlogger, araw-araw, gabi-gabi binabanatan mga Duterte, wala naman nakikitang pagkakamali o katiwalian sa Marcos administration, bayad yun ng Marcos administration. So, yun lang yan eh. Kaya yung meron nagagalit, Pat, anong ebidensya mo? Matagal na yan. Magbasa naman kayo, mag-research kayo, i-google nyo envelopmental journalism na inadapt ng mga vloggers. Kaya doon na lang kayo sa mga vlogger tulad ni Bat. Banat lahat! Kahit si Isko, binanatan ko. Kahit sinuportahan ko si Isko. Last presidential election, binanatan ko. Dahil pinakain niya yung mga INC nagrarally sa Liwasa Bonifacio. Si Lenny Robredo, dahil nag-aaway-aaway sila. Pati grupo nila Risa, binanatan ko rin. Kasi masaya si Sara niyan kung nag-aaway-aaway yung oposisyon. So, ganun. So,
Pero kung makita nyo na bias na vlogger, yan, bayaran talaga yan. Kaya, pero ang sa akin lang, namatay na yung tao. This is not the time para kalungkatin nyo ang mga issues na yan. The least you can do, is to demand immediate solution. Dali, masyadong malakas yung ilaw. Is to ask that, i-pressure nyo yung kwan nyo, yung bata nyo doon sa kwan. Bata nyo sa si kwan, itong si, dali, masyadong malakas yung silaw ko. Masyado malakas yung nabili ko bagong kwan dito sa Zamboanga, bagong vlogging light. The best thing na gawin nyo para makatulong to give justice to Mima Alicia is to call for a speedy resolution. Maki Kwan, shout out. Naipit na rin yung kwan nyo, yung amo nyo si Sara Duterte. Kasi siya ang huling binanatan sa huling vlog dito ni Mima Alicia. Siya ang huling binanatan ni Mima Alicia. Siya at saka si Robin Padilla at saka si Zuleika Lopez. So ngayon hindi natin maiwasan isipin na ito na ba sinasabi ni Sara bloodbath? Hindi lang ba bloodbath sa mga senator, sa mga kay si President Bongbong Marcos, bloodbath rin ba? Bloodbath rin ba ng mga Marcos vloggers or critics ni Sara Duterte? Ito bang ibig sabihin ng bloodbath? So mas maganda ma-resolve itong issue kasi meron din sinasabi baka asawa niya, ex niya na minamaltrato siya noon, binubugbog ata siya na ex niya. So mas maganda kung ma-resolve ito, ma-clear pati si Sara, ma-clear pati si Zuleika Lopez. So ganun dapat, you should pressure the authorities to tulad ng ginagawa natin. We are vlogging this because we are pressuring the authorities to immediately act on this kasi ang bagal-bagal nila. Pero yun, at least meron ng CCTV na hagip yun rin, meron rin iba dito sa news na ito ng Billionario.com, meron rin sinasabi na jobless yan, paano yan nakakotse, paano yan may magarang bahay na kasi in-expect nila mga vlogger nasa squatter area lang o ano ganun. Meron sinasabi ganun daw. Pero yung pala medyo hindi naman pala medyo maganda naman subdivision yung nagrenta itong sila Alicia. So yun, inintriga na rin siya roon. So dapat the focus should be on giving justice to her. Hindi yung pati ito yung paboritong word ni Sara, weaponize, pati ito ginagawa niyo weapon laban kay President Bongbong Marcos. Baka bukas sasabihin niyo ang Malacanang ang nagpatira kay Mima Alicia. So ibang klase ganun na nga ang kwan nila. Baka sabihin nila baka si Liza Araneta Marcos. So i-play natin itong video ng ito, grabe ng caption ni Kwan dito si Marlica. Yan, si Marlica. Paharlika, Putragis ka talaga, Marlica. Takot naman umuwi dito para pananagutan yung mga para i-prove yung mga akusasyon niya habang nandyan siya sa Amerika. Ito pang caption niya, grabe talaga, sabi niya, sa Gimpierno mo ngayon i-enjoy ang Rolex kasama si Satanas. Grabe. Yan ang Kwan, yan ang post ni Kwan. Maharlika, Sa impyerno mo ngayon i-enjoy ang Rolex kasama si Satanas. Grabe talaga. May karma rin kayo. Karma will catch up on you rin. Hindi rin naman kayo malinis. Kayo rin. Bayad rin kayo ng mga Duterte. At kung Malamang. i-disprove si Bat na ito yung text sinabi na nag-onsehan daw sa 2 million bayad galing sa Malacanang. Yan. Pero mukhang kaduda-duda naman yung mga dates diyan, So pero come to think of it, pareho naman kayo Pareho naman kayo. Kung ayaw nyo, marami ng vloggers nagagalit sa akin dahil sinasabi ko bayaran sila. Ito lang ang challenge ko sa inyo. Kung parati nyo pinipraise si Marcos at binabata natin si Sara, banatan nyo si Marcos para ipakita na hindi kayo bayad. Kung kayo rin, parati nyo binabanatan si Marcos, wala kayong banat kay Sara, banatan nyo si Sara para ipakita hindi kayo bayad. That's the only way. Shout out. Huwag kayo maging one-sided. So kayo gano'n din. Surisan Pusa. Mas grabe nga kayo kasi Chinese money ang bayad sa inyo. May mga vlogger nga kayo pinapunta sa Shout China. out sa'yo. Habang nandun sa China. Germany ba to? Germany? Balita na pati Batanes kukunin na. Gusto na kunin. Inaangkin na ng China ang Batanes. Dahil medyo facing Taiwan ito. Kayo. Mas grabe kayo kasi at least Philippine money lang kung meron man nagbabayad sa Malacanang. Sila Liza Araneta Marcos. Pero kayo, Chinese money. Worse yan. Proud na proud pa yung mga vloggers. Mga SMNI vloggers na pinapunta doon sa China. All expenses paid. So mas grabe kayo. Pare-pareho lang kayo. Kung ayaw mo sabihan kayo bayaran, banatan nyo lahat. Gayahin nyo si VAT. Pati mga vlogger ina-expose. Kasi hindi tayo kasama sa mga grupo na ganyan na nagpa-vlog for money. So yan O sige Challenge ko yan sa inyo. At ikalat nyo, sabihin nyo sa mga vlogger nyo na yan.
China-challenge kayo ni Bat. Ito, mga kagrupo ni Mima. China-challenge ko rin. Banatan nyo si President Marcos, si Lisa Araneta, para ipakita na hindi kayo bias, hindi kayo bayaran. So, that's the only way, ha? That's the only way na, hindi yata. Sa ibang kwan natin napadala yung Bat team, yung kwan, yung news sa hanapin ko. Paano yun? Naka-connect yung... Basta meron balita sa Billionario.com na sinasabi na ito. Na natuntun, nakuha na. Meron na silang CCTV. Special Task Force ng PNP. Meron na silang CCTV. So sana galingan yung investigasyon. Sa ngayon, it is pointing to the DDS itong grupo nila Dado Enriquez. Thank you, ha. Dito kay sa Vlogcaster channel, ha. So kwan tayo partly supported by our subscribers, ha. Syempre ang pinakamalaki syempre galing sa mga negosyo ni Bat, kaya nakakabayad tayo ng mga Bat team. Pero syempre nakakatulong rin yung mga subscribers natin, including yung hindi nag-skip ng ads, nag-share nitong vlog at nagla-like nitong vlog. At gawin nyo yan ngayon, please. So sabi ni Nelson Tragura, sabi niya, Bat, kailan yung monkey propaganda ni China noong July 10? Tapos binagyo ng Typhoon Bobby sa July 11, displacing 2.2 million Southeast Asian monkeys according to Robin. May vlog tayo dyan, ha? Nelson, mamaya may vlog tayo, piniprepare lang ng Bat team yung material kasi grabe rin yan. Ha? Ang may pakana dyan, yung mukhang matching na ambassador ng China. Siya ang mukhang unggoy, pero tinatawag tayo na unggoy. Ha? O sige. So i-play na natin ito. Itong Plinay ko na yan kanina update from Billionario.com. Huwag nyo kami copyright, ha. We're just using this video for news purposes and to help bring justice to the killing of vlogger Mima Alicia. Okay? Okay, ha? O sige. Sa pro-Marcos vlogger na si Mima Ali. Bumuo ng Special Task Force ng PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipataw, mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force NIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa rin tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugutan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue. Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Ayan. Thank you, Abante, ha. Yan, pati bahay nga, inintriga paano to makaka-afford ng ganyan na bahay, ha? Na wala naman daw trabaho. Grabe tayo itong mga DDS. Defensive lang sila kasi kahit nakita nyo, kahit yung media, ang conclusion nila, yung posible yung huling vlog ni Mima na kanya na binabanatan niya yung romance ni Vice President Sara Duterte at Zuleika Lopez. Yan, ha. So kaya it is for everybody's interest, especially yung pamilya ni Mima at ng boyfriend niya at yung anak nila na 6 years old. It serves the best interest for all kung mas resolve na itong issue the soonest time possible. Kung may alam kayo, mas maganda nga magbigay kayo ng impormasyon sa otoridad. Okay? So sige, hanggang dito lang muna tayo. I wish everyone a happy lunch and I wish everyone a happy lunch Sunday. And by the way, thank you, ha. Nakikita nyo ang dami ng vlogs, magagandang vlogs ginagawa. Salamat, Sir Bad. Yung hindi live, yung Salamat, Sir Bad. Salamat. So, ayan ang update, Mabsat, no? Tukoy na, Mabsat, yung tukoy na ng police, pero siyempre hindi pa nila nilalabas para hindi masira yung kanilang investigasyon. So, hopefully by this today or baka mahuli na yung dalawang riding attendant at malaman natin kung sinong nag-utos, Mabsat, mo. Pero nako po, Mabsat, makinig kayo sa mga ibang kasama natin kasi nako po.
nandun na yung clue. Binanggit na sa akin, actually, binanggit na sa akin, sa totoo lang, binanggit na sa akin, kaso ko lang, siyempre hindi natin pwedeng sabi ko, hindi ko pwedeng banggitin yan hanggat walang nilalabas yung PNP. Mahirap na, sabi ko. Lalo na merong tao talaga na pinangalanan na tukoy na. Pero for the meantime, mga kapsat, hintayin natin yung report ng PNP na ilalabas nila. Kasi last update nila was 2 days ago pa. Wala pang nilalabas na report ng PNP na latest, aside dun sa pinakita natin na last. Alright, so sa topic tayo sa agad, sa mga bago pasok, shoutout sa almost 500 plus kanina na pumasok dito. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.